Magandang gabi mga katropang maglalado. Ngayong araw nga ay yung ika-20 days ng mga isinalang kong itlog noong February 9. So ang ginawa ko mga katropa ay inilipat ko na yung mga itlog na nagpipisa dito sa DIY manual incubator. So yan na yung ginagawa kong hatcher mga katropa. Diyan ako nagpapapisa. At ito naman ang ginagawa ko ng setter. Dito ko isinasalang yung mga itlog simula day 1 hanggang day 18. Ayan mga katropa. Ito yung third batch, kakaunti na. Ito yung itlog ng itik. So bakit ko nga ba hiniwalay ang hatcher sa setter? So base dun sa naobserbahan ko mga katropa, naapektuhan yung mga itlog kapag nagpapapisa din dito sa setter. Gawa ng ang temperature requirement sa setter at hatcher ay magkaiba. Mas mababa ang temperature requirement sa hatcher at yung humidity magkaiba din. Mas mataas ang humidity na kailangan sa hatcher kumpara sa setter. Pag sa hatcher 65 to 75 ang humidity, pag sa setter 50 to 65. So ang nangyayari kapag nagpapisa ako dito at pinataas ko ang humidity, naapektuhan yung mga itlog na nasa day 1 to 18 kapag pinataas yung humidity. So may mga na mamatay na similya, o yung tinatawag natin na dead embryo. Kapag naman hindi ko pinataas yung humidity at ang sinunod na humidity ay yung humidity na requirement para doon sa mga nasa day 1 to 18, ginawa ko lang 50 to 65. Ang maapektuhan naman ay yung mga pinapapisa. Halimbawa dito ko rin pinapisa, may mga hindi naman makakalabas na sisiw, nababa yung hatching rate. So ganyan na lang ang ginawa ko mga katropa, hiwalay ang setter sa hatcher. At ito mga katropa, ipapakita ko sa inyo yung ginawa kong paraan. Ito ay tinuro lang sa akin ng aking kakumpare, katropa, kabarkada at kako-teacher na si Sir Emon. So meron din po siyang YouTube channel, Bogs GF, follow nyo na lang po, subscribe nyo po mga katropa. So ito yung ginawa kong technique mga katropa para kahit magkakasabay na magpirisa yung mga sisiw na may iba't ibang may-ari at iba't ibang breed ay hindi maghahalo-halo. So ito mga katropa ang papakita. Ito mga katropa, ayan. So meron na itong iba't ibang may-ari, 4 ang may-ari nito. So kahit sabay-sabay silang magpisa, hindi sila maghahalo-halo. Ayan. Ito, karamihan ito ay mga itlog ng panabong. So ayan, tinuro lang ito sa ating katropa ni si Sir Emon. Natutunan din daw niya ito kay Agatan. Ganun yan daw ang ginagawa ni Agatan dun sa mga papisa niya na iba't ibang breed. So hindi naman na dito siguro mga katropa suffocate ang mga sisiw. Gawa ng yan, may butas naman. So makakagalaw pa rin naman sila ng maayos dito. So yan o. Makikita natin, makapasin natin may mga crack na yung ibang ibang itlog. So ang lang dito, minomonitor ko lang mga katropa kung nababaliktad yung yung ganito yan, may crack. So dapat nandito siya sa gilid, kaya nakapagayan sa gilid, nasa ibabaw o kaya sa side na gayaan. Hindi pwedeng nakataob, kasi ang nangyayari kapag ito'y nagtaob na gayaan,
yung tubig na nasa loob ng itlog ay napupunta dito. So nalulunod. Pag namamatay yung sisiw, may tendency na mamatay pag nagtaob na gayan, no? Nasusuffocate. So dapat ay andyan lang sa gilid o kaya nasa ibabaw. Crack. Yan, katulad ito may crack. So yung natin tinitingnan ko mga katropa. At syempre, dadamihan natin ng tubig para umabot yung humidity sa 75. So titingnan natin kung ilan ang humidity. Ayan, pasok pa doon sa required na humidity. 70. So 65 to 75. Ayan, nagbaba ang humidity. Pag binubuksan ang incubator, pumapasok yung sariwang hangin, bumababa ang humidity. Ayan. Kapag malamig ang panahon, mabilis bumaba ang humidity pag binuksan natin ang incubator. Gawa ng yung malamig na panahon ay may mababang humidity. Ang malamig na hangin ay may mababang humidity. So yan mga katropa. Ayan ang ating bagong technique sa pagpapisa. Dati kasi ang ginagawa ko ay naglalagay ako ng double-sided tape dun sa paa ng sisiw. Tapos nilagyan ko ng pangalan. Tapos nilagyan ko dito ng mga hati-hati na karton, mga division yan. Ito yung bago nating technique sa pagpapisa ng sisiw na may iba't ibang breed para hindi sila maghalo-halo. Ayan mga katropa. Happy farming.